Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating puntong kukunin sa libro ni Propeta Isaias, Kabanata 29, talata 15 hanggang 16. Ang sabi dito, kawawa ang mga nagtatago kay Yahweh sa paggawa ng panukala. Sila na nagsasabi, doon kami sa gitna ng dilim, sapagkat walang makakakilala o makapapansin sa amin. Binabaligtad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumawa nito, hindi naman ikaw ang humugis sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Dito po sa nabasa po natin, dito ay pinapakita niya ni Yahweh na tunay na kaawa-awa yung mga taong nagtatago kay Yahweh sa paggawa ng kanilang mga panukala at nagsasabi na walang nakakakilala sa kanila, walang makakakita sa kanila kapag ginagawa nila ito sa dilim. No? Kasi mostly kapag ang tao ay gumagawa ng masama, mga taong namumuhay sa kasalanan, mga tao na nandaraya, may katiwalian, may mga tinatagong mga bagay na hindi ka nais-nais, kadalasan talaga nagtatago yan sa dilim. Ayaw nilang pumunta sa liwanag kasi kapag lumapit sila sa liwanag ay malahahayag yung kanilang mga likong ginagawa, yung mga kasamaan na kanilang naiisip, yung kanilang plano na hindi maganda, ito'y mahahayag. Kasi kapag nasa liwanag ka, nandoon ka sa katotohanan. At kapag ikaw ay nasa kadiliman, ay siyempre, nandoon ka sa kasinungalingan. So lahat ng masamang ginagawa mo, lahat ng masamang plano mo, kahit na mahayag ito, patuloy ka pa rin magsisinungaling. 'Di ba? Itatanggi mo pa rin kahit meron ng mga ebidensya, kahit meron ng mga patunay, o kaya kahit minsan yung nahuli na nga sa akto 'di ba? Marami pa rin siyang gagawing pamamaraan para sabihin na wala siyang kasalanan, no? Gagawa yan ng kwento, lahat na lang no ng kasinungalingan ay ito'y kanyang gagawin upang kanyang ma-justify o para kanya nang mapagtakpan yung mga maling nagawa o ginagawa niya. So dito makikita natin, sabi ni Yahweh ay kawawa yung mga ganitong tao na iniisip nila hindi ito nakikita at hindi ito nalalaman ng Diyos. Maybe sa tao, pwede natin yang itago, pero wala tayong bagay na pwedeng maitago sa ating Panginoon. No, yung mga panukala natin na pag sabi ko kasi tinatago mo yung panukala mo, kung mabuti yun, hindi mo naman dapat itago yun Mostly, tinatago natin yung plano natin na kapag ito ay hindi maganda. Kasi ayaw nating madiskubre, ayaw nating mabuking, no? Ayaw natin na masira yung plano nating yon. Kaya nga ang salita ng Diyos nagsasabi, no, yung pagpaplano nasa atin, pero yung pagpapatupad nasa Panginoon. Kasi ang dapat diyan, kapag may mga panukala tayo, may mga plano tayo, isinasangguni natin ito sa Diyos. At pinapakita doon na kapag hindi tayo sumangguni sa Panginoon, kawawa tayo. Kasi bakit? Kasi most of the time, kapag atin lang yung plano, ay nagfe-fail, di ba? Pero kung gusto talaga natin na maitama ito, kasi hindi naman tayo perfecto, may mga plano tayo. Pero siyempre, dahil tao tayo, hindi naman magiging perfecto ang lahat ng pinaplano natin. Kaya humingi nga tayo ng guidance, ng kaalaman, ng pagsama ng Panginoon para ano man yung mga flaws, ano man yung mga dapat ayusin ay maaayos, di ba? Sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Kaya hindi dapat natin itago yun, kundi dapat hingin natin yung patnubay ng Panginoon sa mga panukala na ginagawa natin. So maraming tao na takot sa liwanag. Ito yung mga taong namumuhay sa kasalanan, ito yung mga taong gumagawa ng masama. Kaya nga sila nagtatago, di ba? Mostly tingnan mo yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. No? Mahilig magtago sa dilim yan. No? Mahilig magtago yan sa pag-aakalang walang nakakakita sa kanila.
Pero tandaan natin mga kapatid, no, na ang Diyos, alam nga ng Diyos yung laman ng puso, isip natin. Wala nga tayong pwedeng maitago sa Kanya. Yung pa kaya yung lugar na pagtataguan mo ang hindi makita ng Diyos. Di ba? Yung isip nga natin, yung nararamdaman natin, alam ng Diyos eh. Yung pagtataguan mo pa kaya. Kasi sabi nga, pumunta ka man dun sa bundok o sa kalangitan, nandun ang Diyos. Pag pumunta ka dun sa kalaliman ng karagatan, nandun pa rin ang Diyos. Saan ka pupunta sa bawat sulok ng daigdig na ito ay naroon ang Diyos. So, wala tayong pwedeng pagtaguan sa Kanya eh. 'Di ba? Kaya kawawa yung taong yun. Kasi bakit? Kasi pinahirapan mo lang yung sarili mo. 'Di ba? Yung tago ka ng tago. Akala mo naman nakakatago ka. Akala mo naman wala nakakakilala sa iyo. At lalo, siyempre, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao kilala mo eh. Pero minsan, ikaw kilala ka. No? Katulad sa akin ngayon, siyempre, dahil katulad niya, gumagawa ako ng mga video, di ba? Sa YouTube, sa Facebook. Siyempre, may mga taong nakakapanood ng mga isinishare kong ganito. Siyempre, kilala na nila ako, yung mukha ko, di ba? Pero, sila hindi ko kilala. Di ba? So, hindi ko pwedeng isipin na kapag na pwede na akong pumunta sa lahat ng gustong na gusto kong puntahan. Kaya isipin ko rin. Di ba? Kasi hindi ko lahat kilala ng tao eh. So, kailangan ayusin ko yung ginagawa ko, yung pagsasalita ko, yung paghahalubilo mo sa mga tao. Kasi bakit? Kasi hindi mo kilala lahat ng tao eh. 'Di ba? Pero yung inaakala mo na gagawa ka ng masama dahil iniisip mo walang nakakilala sa iyo, tandaan natin, kilala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng taon dito, sabi niya, binabaliktad ninyo ang katotohanan. Which is, ganun talaga ang taong nasa kadiliman. Ang taong makasalanan at di namumuhay sa kalooban ng Diyos, binabaliktad nila yung katotohanan. Di ba? Pinalalabas nila yung kasinungalingan na kanilang salaysay o kaya kanilang sinasabi na ito yung totoo. Di ba? Kasi nandun yung deception eh. Kapag ang tao ay namumuhay sa kadiliman, ay talagang nandun yung deception, nandun yung pandaraya, nandun yung panlilinglang. Papalabasin nila na yung mali ay tama. At yung tama, yun ang mali. Babaliktarin nila yung mabuti, na yung mabuti ang masama at yung masama yun ang mabuti, no? Palalabasin nila 'yan, 'di ba? Kaya nga napakahalaga sa atin, nandun pa rin yung discernment, nandun yung patnubay, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon, na hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa mga bagay na nakikita natin, no? Lalo ngayon, siyempre sa social media may mga AI. Hindi lahat na nakikita mong picture diyan ay totoo. Hindi lahat ng video na nakikita mo ay dapat mong paniwalaan, 'di ba? Tignan mo rin muna, huwag kang comment ng comment. Mamaya sumama pa yung loob mo, tapos yung napanood mo naman pala hindi naman pala talaga totoo, 'di ba? So maraming ganyan eh. Sumasama yung pakiramdam, nagagalit, na wala namang kadahilanan dahil sa napanood, no? Tapos hindi naman pala talaga totoo yung napanood niya, kundi AI lang. O kaya yung sa picture, kahit naman ako, pwede mo kung yung mukha ko, maging katabi ko si Jinping, o kaya si Putin, o kaya sino mga kilalang tao, pwede na eh, di ba? Pwede nang i-edit eh, diba? Na parang magkasama kayo. So kung magpapadala tayo sa emosyon natin, magpapadala tayo agad sa mga nakikita natin, kawawa tayo. Kasi bakit? Minsan, comment ka ng comment dyan. Tapos yung pala, hindi pala totoo. Hindi, para kang kawawa doon. Diba? Kasi comment ka ng comment na hindi mo alam pinag-comment mo, gawa-gawa lang din pala. So, dapat maging matalino tayo. No? Mag-observant tayo, mga kapatid. Sasabihin ba ng palayok sa gumawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin, at masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Diba? So, hindi mo pwede sabihin, hindi mo pwede sabihin sa Diyos na, Lord, hindi mo alam ginagawa mo. Kasi mas kilala tayo ng Diyos mas alam ng Diyos Diba? Lahat ng parte ng katawan natin, nilikaya ng Diyos pinag-isipan niya ng Panginoon. Kaya nga wala tayong may tatago sa Kanya Kilalang kilala tayo ng Diyos. Kasi siya yung gumawa sa atin Diba? Parin niya, yung lumikha ng sasakyan, kunyari, ng Honda, o Toyota, anumang klase ng ng invention, 'di ba? Kung ikaw talaga yung nag-imbento niyan, alam mo, kilala mo kada parte ng inimbento mo, 'di ba? Kahit dun sa pinakaliit-liitan na tornilyo, alam mo kaya mong buuhin 'yan. No, kilalang kilala mo 'yan kasi bakit? Kasi gawa mo 'yan Kaya mong i-explain kung
Ano ang purpose nito? Bakit ito dito ko ito nilagay? Ano ang purpose nito? Anong function nito? May explain mo kasi bakit, kasi ikaw yung inventor eh, ikaw yung gumawa niyon eh. 'Di ba? Yung mga tao nga ini-imitate lang yung ginagawa mo ay hindi nila masyadong mai-explain eh, no? Yung kumpara doon talaga sa original, no, na nag-imbento nyon. At the same time, hindi lang yung machine na yun, kundi may history pa. Paano nabuo yan, di ba? Paano niya naisipan na gawin yung invention niya na ngayon. So dito may kita natin mga kapatid, hindi kasi natin pwedeng turuan ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, mali yung disenyo mo, mali yung ginawa mo. Lord, mali. Ito yung tama. Hindi natin pwedeng turuan yung Diyos eh. Di ba? Siya yung nakakaalam po sa atin. Kaya nga kailangan tayong kumilos, kailangan tayong mamuhay ayon sa disenyo na i-design sa atin ng Diyos para hindi tayo mahirapan at hindi masayang yung ating mga pagpapagal sa mundong ito. Kaya nga napakalaga na patuloy tayong sumusunod dun sa kalooban ng Diyos, patuloy tayong sumusunod sa kanyang salita kasi dito lang matutupad eh, dito lang mangyayari. Tayo ay mamumuhay dun sa tamang disenyo na ibinigay sa atin ng Diyos, di ba? Katulad nga kung circle ang disenyo sa iyo ng Diyos, huwag kang papasok sa square o kaya sa triangle kasi bakit? Kahit anong pilit mo, mahirapan ka talaga. Di ba? Kailangan mo hanapin ang saan ba yung lugar na dapat kang lumugar kasi kung hindi, ma-out of place ka. Di ba? Hindi makikita yung halaga mo, yung value mo, no? Kasi nasa maling lugar ka eh. Di ba? Kunyari, gusto mo talagang mag-choir eh, kaso wala talaga boses mo, di ba? So hindi ka talaga magagamit nun kasi nga wala eh. Pwede kang kumanta pero wag ka lang magka-choir kasi siyempre ang choir kailangan at least kahit paano maayos yung boses, di ba? So hindi ka magiging kagamit-gamit diyan ba? Imbes na makatulong ka, makakasira ka pa, di ba? O pwede naman siguro pero papatayin lang yung mic mo, di ba? Pero baka mamaya sa instrumentalist ka, di ba? O kaya baka sa martial ka, mas malaki katawan mo, baka mas magiging pakinabang ka pag nagbuhat ka ng mga speaker o kaya mag-arrange ng mga upuan, di ba? Kung medyo palangiti ka o baka pwede ka sa sa mga usherette, di ba? O yung magwe-welcome sa mga newcomers, sa mga prayer partners, di ba? So doon ka mas mas magiging epektibo eh. Pero kung pipilitin mo sarili mo, ay wala. Diba? Katulad nga yung sa amin, no? Yung bilang mga angaral, na sabi nga, mayroong pumunta sa discipleship at gusto mag-training. No? Kasi ang reason niya, habang siya ay nasa bukid, tumingala siya sa langit. No? Tapos nakita niya doon yung PC. No? Ang inisip niya ay preach Christ. No? So sabi niya, tinawag ako bilang maging preacher kasi nakita ko yung yung letrang P at C. So ibig sabihin, preach Christ, no? Yung pala plant kamote. yung yung pinapagawa sa kanya pala magtanim ng kamote, hindi para ipangaral na to become a preacher, 'di ba? So minsan tayo nahihirapan kaya minsan parang nagiging kawawa tayo kasi nga pinipilit natin yung sarili natin na ilagay sa isang posisyon, sa isang lugar na hindi naman tayo para diyan, di ba? So dito, mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. No? Bilang tayo ay tinawag ng Diyos at bilang tao, dapat napakahalaga na alamin natin ano ba yung pagka-design ng Diyos sa atin. Huwag tayong mamumuhay sa dilim, kundi mamuhay tayo sa liwanag upang ang lahat ng bagay ay nahayag. Kasi pag nasa liwanag ka, ikaw mismo sa sarili mo, nababantayan mo rin eh. You can guard yourself. Kasi pag nasa dilim ka, yun ang delikado dun eh. 'Di ba? Kasi madali kang matempt, madali kang makagawa ng kasalanan kasi nasa dilim ka eh. 'Di ba? Sabi mo wala man nakakakita, wala man nakakilala sa akin. Pero pag nasa liwanag ka, 'di ba? Kahit paano magagard mo 'yung sarili mo kasi ang iniisip mo, masyadong maliwanag dito. Pag ako gumawa ng masama, 'di ba? Maraming makakita, mapapasama ako. 'Yun ang kahalagan pag nasa liwanag tayo. Kapag nandun tayo sa salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Panginoon, 'di ba?
merong nagre-remind sa atin, oops, wag mong gagawin yan, masama yan. Diba? Hindi maganda yung patutunguhan yan. Pupulutin ka sa kangkungan pag itinuloy mo yan. At least may nagre-remind sa atin. Diba? At siyempre, nandun ka sa katotohanan. Pag nandun ka sa katotohanan, sabi nga, kahit saan ka mandalin, balibalik ta rin man ang mundo, hindi ka maano, no? Kaya mo maipagtanggol yung sarili mo kasi bakit? Kasi yung dala mo katotohanan, no? Kahit ano pang gawin nilang kasinungalingan, kahit ano pang pagbabaliktad nila na gawin, panatag ka, no? Panatag puso mo, yung isip mo kasi alam mo nandun ka sa katotohanan eh, 'di ba? Sabi nga, the truth will always prevail. At kung nandun tayo sa katotohanan, alam natin kasama natin ang Diyos, 'di ba? So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na gumabay, pumatnubay sa bawat isa sa atin, sa ating kahinaan. Kung tayo may nagkakasala, ang Diyos naman ay handang magpatawad sa bawat isa sa atin. No? Basta as long na sincere yung puso natin sa paghingi ng tawad sa Panginoon, and the same time, nandun din yung willingness natin na ito'y talikuran at huwag nang gawin sa mga susunod na mga araw, no? Sa buhay po natin. Kasi kung ginagawa pa rin natin, matapos natin humingi ng tawad, tapos kinabukasan gagawin pa rin natin, hindi tunay na pagsisisi yun. 'Di ba? So hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.